kwento ako. Babae ako. Ganito kasi yan. May night out kami ng mga pinsan ko dahil nakapasa sila sa bar exam. May nakajam kaming mga taga-katabing table. Tapos itong isang lalaki nakuha ang atensyon ko. Kasi naman, nasa bar, tapos left and right na steps lang ang ginagawa ko. Ano? Ibig sabihin, parehas tayo, kaliwa ang paa. So me being me, nilapitan ko siya at binanata ng malulupit na pick-up lines. Tapos si Kuyang Pogi ay gumaganti din. Kaya naman, something inside me ay nagliliyab. Hanggang sa hindi ko na alam paano nangyari yon. Pero may bakwakang nangyari. Niyanig ng 7.5 magnitude ang mundo ko ng gabing iyon. Ay! Buti walang drill. Pagkagising ko, wala na siya sa kwarto. Kaya deadman na lang din ako at hindi na siya muling hinanap pa. At yun na rin ang una at huling bar experience ko. At hindi na ako muling umulit. Pagkalipas ng ilang taon, ang daming nangyari. Daming plot twist sa buhay ko at dumagdag pa talaga itong pangyayaring ito na hindi ko inaasahan. Naglilingkod kasi ako sa simbahan. Ay, ayun naman pala. Dito sa lugar namin at kailangan ng magpalit ng pari sa aming parokya. At pagdating ng bagong papalit, medyo familiar sa akin itong batang pari. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Nung nag-iikot na sila sa bawat mesang andon at palapit sila sa pwesto namin, hindi ko maalis-alis ang tingin ko sa kanya kasi naaalala ko talaga yung pagmumukha niyang yun. Pagdating nila sa mesa namin, bigla na lang nag-flashback sa isip ko yung huling nag-bar ako. At parang nag-flash yung imagination ko na paulit-ulit nag-replay ang gabing ganap naming dalawa. Parang may dumaloy sa kaluluwa ko na init na hindi ko maramdaman kung anong klaseng init ba yun. Kailangan ko na atang mangumpisal. Ay! Bigla na lang nagsitaasan yung balahibo ko sa batok. Nung dumating siya sa gilid ko at naamoy ko ang naamoy kong pabangos sa kanya sa mga nakalipas na taon. Pinapanalangin ko na lang na sana hindi niya ako naaalala kasi hindi ko talaga alam paano ko siya pakikisamahan ng ilang taon kung naaalala niya pa iyon. Yes, FM.